Ang nakikita nyo po ay isang Yamaha MG10 XU. At ito po ay analog mixer. Ang problema po nito ay yung right channel ay walang tunog or mahina ang tunog. Lagay tayo ng signal. Ayan. Nakasagad na ako ng volume dito at saka dito. Ganyan lang yung tunog niya. Pero yung left side, check natin left side. Ayan. Okay yung left side. Bali yung right side yung ating may issue. Ayan siya. Wala. Kahit na dito sa channel na to, meron siya. Pero mahina. Mahina. Check na. Okay. Naka-off yung pad ko. Mahina. Ganyan lang yung tunog niya. At kung mapapansin nyo dito, yung left lang yung meron tayong indication na may magandang signal. Dito sa left. Lipat ko sa left. Tapos yung right. Ayan. Wala. Yan yung symptoms. Analog mixer na to. Yan papakita ko po sa inyo kung paano ko ito i-diagnose. I-off ko lang muna yung ating power supply. And then natin po itong bubuksan. Meron akong mga previous videos na troubleshooting, panoorin nyo po dun sa SMS power supply. Panoorin nyo na lang. Ito yung aking ginagawa kung paano ako mag troubleshooting tips. Okay, tanggal na yung screw. Check natin. Oh my god. Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. Guys, ito po ay hindi original na Yamaha. Sa wire pa lang ay hindi na siya original. Pati yung design ng board, hindi rin siya original. Hindi ganyan yung design na yung original ng Yamaha. Oh wow, grabe. So ingat kayo sa pagbili. Ayun, yung forma niya talagang Yamaha na Yamaha. Counterfeit pala to. Tsaka dito guys, napansin ko, ayan, kita yung LED sa loob. Dapat hindi yung kita. So, talagang counterfeit yung model na, yung analog mixer na to. Counterfeit siya. Anyway, sige, subukan natin kung kaya natin gawin ito kasi yun nga, problema tayo sa right side. At this time ay gagamit tayo ng signal tracer. Tabi ko lang muna to. Andito pa yung aking signal tracer. At itong signal tracer na to ay akin pong assemble, sariling design. At ang supply po niyan ay 9 volts. Papadinig ko sa inyo mamaya kung paano ito mag-work. Gumagamit ako ng headphone or pwede rin hindi. Gagamit lang ako ng amplifier. Ganito yung design ng aking signal tracer. Meron siyang 9 volts battery. Improvise lang to. Ayan siya. Lagay ko lang yung battery dyan. Tapos ito yung pinaka-pin. Nasira na yung switch ng ilaw. Hindi ko alam kung gumaganap pa yan. Yung switch niya. Yung ilaw. At may naglagay ako ng switch dito. On ko lang. Check natin. Ayun. Maghanap pa. Yung ilaw niya. Tsaka may volume din yan. Ngayon, ang output niyan ay nandito. Ilagay ko ng headphone. Pero at this time, magagamit tayo ng amplifier. Ito. Ito yung input ng amplifier. Kakabit ko dito. Tapos check natin kung may signal. Yun, mayroon. Hinalang ko lang. Dapat headphone yung ikakabit ko since gusto ko ipadinig sa inyo. Gamit ako ng amplifier. Yan siya. Pag naka-off yan, wala siya signal. On. Ayan. Mas maganda para mas marinig nyo. Okay, so ito na. I-troubleshoot natin to. Ngayon maglalagay ako ng signal. Madali lang pag
mag-check, no, pagka meron kayong signal tracer. I-on ko lang siya. Ay, dito na. On. Tapos, lagay tayo ng signal. Magamit ako ng Bluetooth. Ito yung improvise ko rin. Improvise din yan. Marami siyang saksakan yan, option. Pwede dito, pwede dito, pwede dito. Okay, so, check natin. Mag-uumpisa tayo dito, no. Volume ko lang dito. Ang signal po yan, ang out yan ay yung 2 and 3. Ito, 2 and 3. May nakalagay naman number dyan. Yung 2 positive signal, yung 3 negative signal. So, check natin to. Okay, sorry. Kailangan natin ikabit yung ground para balance yung tunog. Meron palang ground to, nakalimutan ko. Ito. Nakakabit din siya dito sa jack na to. Ito, detachable yan. Sinadya ko talaga yan para pag hindi ko ginagamit tanggalin ko lang. Tapos dito na siya. Mag-ground lang tayo. Okay, test mo natin to. Ayan guys, meron tayo signal. Dito dapat meron din. So, meron siyang signal. Itong signal tracer ko ay matagal ko nang hindi nagagamit, kaya pinakagawang na. Kasin ko lang. Okay, so tuloy tayo. Signal dito meron, dito meron din. So ito yung left channel na okay, ito yung hindi. So right channel signal ng 3. Ayan, wala talaga, mahina. Tapos ito, so mahina, wala talaga. Ito yung pin number 1 na to, ito yung ground. Ground, kaya wala signal dyan. Ang may signal lang dyan ay ito. Okay, so tapos na yung kanta yata. What happened? Okay, tapos na nga. Check natin ulit. Okay. Tagal mag-umpisa. Ano nangyari sa'yo? Pangit itong ano ng cellphone ko. Dami lumalabas na. Hindi ko alam bakit meron to. Oh. Okay, so start na yung music. Okay. Dito. Wala talaga. Okay, dahil sa wala tayo dyan, so yung output wala. Balik i-off ko lang yung volume dito. Check natin sa backside. Dito ako mag-check direct sa volume na to. Ito. Okay, so yan. Habang nag-check ako dito, bubulyuman ko ng konti. Okay. So, wala. So, dito meron. Yan. Ka-volume na yan. Ito meron. So ito wala. Yung kabila wala. Tutok ko lang yung ating camera para mas makita ninyo. Okay, ito yung volume, yung master volume. Dito dapat kayo mag-check kung may issue kayo na ganyan. Yung pinaka master nya. Ito. So yan, stereo volume. Click tayo sa backside. Okay, ito yung sinundot ko, ito yung pinaka-input nya dito. So meron. Dito sa kabila wala. Tingnan natin yung output. Wala. Meron. Volume ko. So okay to, yung line na to. Pero pagdating dito wala. Ito yung right side siguro, at ito yung sa right side din, at ito naman yung left side. Left side, left side, ito naman right side. So ngayon, ganito gawin natin. Kasi, alamin natin dito kung alin yung pinaka entry point. So ito yung entry point nya. Ito, at saka to. Bakit? Kasi pag ginagalaw ko yung volume, pag binabari ko yung volume, hindi siya affected yung signal. Unlike dito,
pag binolium ko, ayan, pag in-off ko yung volume, nagbabari siya. Ibig sabihin, ito yung output. Yung input ay ito. Kahit nagalawin ko yung volume, hindi siya affected. Kaya naman, nasabi ko na ito yung pinaka entry point, input. Ito yung ititrace natin papunta dito. Mula siya dito, ito meron. At syempre, meron din dapat dito yan. At may dinaanan siya. Ito, hindi ko na bubuksan sa likod kasi ito, sigurado parts yan. Meron. Okay. So, ito naman yung isa. Tingnan natin dito. Wala. Saan siya tumakbo? Dito. Wala. Check natin to. Ayun! Wow! Ayan. Kuha na. Dito pa lang, alam na natin kung saan ang problema. Ulit. Meron. Trace natin, papunta dito. Meron. Dito. Meron. Okay. Itong nakikita nyo dito ay ibang volume naman yan. Kagaya rin ito. Kaya dito tayo mag-focus. Ito, meron. Dito sa kabila, wala. Pagdating dito, meron. Ibig sabihin, dito nakat yung signal. At for sure, malamang capacitor to. Ang gagawin ko dyan ay maglalagay tayo ng capacitor dyan. Maglagay tayo ng capacitor. Okay, hindi ko alam kung ano ang value. Tingnan natin sa tester. Gamit tayo ng digital tester. Set ko lang sa capacitance. At kailangan i-off muna natin. Off na. Ito yung good na side. Check natin kung mabasa natin yung capacitor dyan. Okay, so 25 or 26 microfarad yung value nya. Check natin dito yung isa na sira. 26, no? O dito wala talaga. Ayan, wala akong mabasa. Wala, hindi siya nagmo-move. Pero dito meron. Ibig sabihin open yung capacitor na yan. Ayan, meron siya 26. Pero pagdating dito sa isa, wala siya reading. Open. Tingnan natin sa analog tester para magkaroon kayo ng idea. Tabi ko lang itong digital. Dito tayo sa analog. Set ko lang ng times 100. Okay, calibrate or 0 ohms adjust. Dito tayo sa good. Okay, pumalo. Dito sa kabila. Okay, pag na-reverse natin, consistent yung kanyang palo dito. Ito may sipa, ano? Mayroon siyang sipa. Kung mapapansin niyo yung pointer. Samantalang dito, smooth. Smooth lang siya, matamlay, ano. Hindi siya masigla. Pag dito, wow. So sira talaga yung line na yan. Ngayon, ang harap tayo, 25 microfarad or 26. Wala akong makitang 25 microfarad. Meron ako dito 47 microfarad. Pwede na to. Pero kung may pamalit kayo, original, suggestion ko ay palitan nyo ng original. Original or the same value. The same value ng capacitor. Dito ay papakita ko lang sa inyo kung paano natin yan i-diagnose at paano natin masolve yung problema. Itong capacitor na to kailangan nating tanggalin. Natabad na akong buksan yan kasi alam nyo po, ang daming kakalasin. ano yun na lang natin to, i-unsolder natin to. Unsolder. At itutulak natin yung pailalim. Shortcut repair. Ayan na, wala na. Laglag na. Ayan na, okay. Sa wakas, laglag din. So, dito natin malalaman kung ano yung value nito. Okay. 22 microfarad, 25 volts. Ayan siya. Ayan, check natin out circuit kung talagang
sira nga ba talaga siya. Nasa capacitance pa rin tayo. Check. Wala talaga, 0.68 na lang yung reading. Check natin sa analog tester. Ito, nakaset ako ng 100 pa rin. Oh, wala siya reading. So confirm, sira yung capacitor. Meron akong nakuha dito 10 microfarad naman to. 10 microfarad. Pwede na to. Ito na yung ating gagamitin. Double check natin sa digital tester. Dapat nabasa niya dyan 10 microfarad. Okay, correct. 10 UF. Dito naman sa ating analog, makikita nyo dito pag nag-test ako ng capacitor, although hindi naman siya accurate talaga, unlike dun sa digital, makikita natin dito kung may reading. Ayan, masigla. Reverse nyo lang. Ayan siya. So okay, ito yung ating ipapalit. So ito yung pinaka entry, ito yung out. Lagay ako dito negative. Pwede naman kahit na magkabaliktad, pero mas okay. Alam nyo, yung hindi siya halata na may difference talaga. Kaya mas maganda pa rin tama yung orientation. Okay, so ayan. Ang gagawin ko ay isolder ko na siya. Okay. Solder na yung kabilang paa. Kita ko lang, mas malapit. Ayan. Tapos dito. Okay. Ngayon, test natin ng tester para makita nyo yung difference. Digital tester. Okay. So 12. Yung dito 20 something. Ayan. Okay. Pwede rin ako maglagay ng isa pang 10 para maging ano siya, 20. Sige, lagyan na lang natin isang 10 UF para makuha natin yung 20 microfarad, at least malapit. Pwede yun. Mag-add tayo, parallel ang connection para makuha natin yung 20 na malapit yung value. So, ganyan ko lang install to. Pakita ko sa inyo. Ihinang ko lang yan dyan. Parehas dapat yung kanyang polarity. Meron na tayong 20 microfarad. Check natin sa ating digital tester kung talaga nga bang 20 microfarad. Okay, sorry. Ayan na, malapit na. 25, 24, 27. So halos malapit na siya dito sa isa. Itong value nito ay 25, 26. So hindi na nagkakalayo. Yan yung isa sa mga paraan. Ngayon ang gagawin ko ay dito tayo sa ating signal tracer. Okay, signal tracer. Kabit ko na yung ground. Tapos yung ko. Ayan, power on. Check natin to kanina. Nakasama lang yung volume. Ayan. Ito kanina. Oh, ito yung okay. Oh, dito na lang. Ito yung okay. Ito yung wala. Ayun. Meron na. Meron na. Dito. Nakasak lang konti. Meron. Halos parehas yung kanyang tunog, no? Balance na. Ayan, check natin yung signal. Kung talagang okay na siya. Dito tayo sa front side.
Okay. Check natin yung music. Oops. Ayun na naman siya. Oh my god. Okay, so maglalagay ako ng signal. Sabit ko lang to sa kanina yung left side, no? Left side. Alisin ko na to. Okay. Ayan na. Okay. So, ngayon, bumuliman ko to. Yun. Left side. Yung right side. Yun. Okay na. Ayos na. Balance na yung tunog niya. Check natin to. So, ayun guys, ang problema ay capacitor lang. Capacitor lang yung problema niya. Ayun, so sa video na to ay ilang muna at sana ay nakatulong sa inyo. Nakakuha kayo ng idea. At kung bago ka pa lang sa aking channel, pakisubscribe na lang yung ating channel. At dun sa aking mga subscriber, maraming salamat po sa inyo sa suporta sa channel na to. At kung ito pong video na to ay inyo pong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-like at i-share yung ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.